Iniligin niya ang mga atake buong oras at ngayon gusto niyang makipaglaban gamit ang mga palm strikes. Ngumiti siya at inisip, tinatanggap ko ang hamon mo. Patuloy silang nag-aatake at nagtatanggol gamit ang kanilang mga kasanayan at kapangyarihan, mukhang wala sa kanila ang gustong matalo. Ang mga tauhan ni Sohan ay nanunood ng litong-lito. Pareho silang nagpalitan ng isang kamay na kasanayan at itinulak ang isa't isa. Gumawa si Sohan ng maraming ilusyon ng sarili niya at tumingin kay Sunbi. Si Sunbi naman ay mukhang agresibo at puno ng lakas. Pareho nilang ipinakita ang kanilang mga kapangyarihan. Tumakbo si Sohan upang umatake, ngunit pinigilan ni Sunbi ang kanyang atake, hawak ang kanyang sandata sa isang kamay at ginamit ang kabilang kamay upang pigilan ang kanyang sandata na makasakit. Pareho nilang ginagamit ang kanilang kapangyarihan at kakayahan. Biglang niyakap ng isang babae si Sunbi sa leeg at hinatak siya. Parehong ginamit ng babae at ni Sohan ang kanilang kapangyarihan. Tumalon si Sohan at tinadyakan si Sunbi. Hinatak din ng babae papalapit si Sohan at nahulog si Sohan pabalik. Hinawakan ni Sunbi ang babae at hinayla siya papalapit. Ngumiti si Sunbi at nagsabi, ikaw ay disipulo ng Demones. Nabigla ang babae at biglang gumamit ng kakayahan upang itulak si Sunbi pabalik. Nakatingin si Sunbi sa kanya nang may pagkalito. Tumayo si Sohan at tumakbo upang umatake. Nakatingin si Sunbi at gustong pigilan ang mataas na atake, ngunit ginamit ni Sohan ang isang kasanayan at gumawa ng isang napakahirap na sandata at inatake si Sunbi. Bumagsak si Sunbi at bumagsak ang bubong. Tumingin si Sohan mula sa lupa patungo sa bumagsak na bubong. Ang mga tauhan ni Sohan ay tumakbo papunta sa kanya. Nag-aalala ang babae at nagtanong, Troop Leader, okay ka lang ba? Sumagot si Sohan, oo, ngunit nakaranas ako ng kaunting pinsala. Magtatagal pa ito bago siya bumagsak. Huwag kayong maghiwa-hiwalay, manatiling malapit sa isa't isa. Sumagot ang mga tauhan, opo, sir. Sinabi ni Sohan, ang lahat ng may kumpiyansa sa mobility arts, sumunod sa akin. Tumalon si Lim at sinundan siya. Si Sunbi ay tumatalon sa mga bubong habang ang kanyang kamay ay dumurugo ng husto. Inisip niya, bakit ako tumatakbo? Naalala niya ang laban nila at naisip, iyon ay isang laban na tunay kong nasiyahan, kaya bakit ako tumakbo? Tumigil siya at tumingin pababa. Bigla niyang napansin ang isang bagay na kakaiba at nagtanong sa isip, ano yun? Ang mga tauhan ay nakatayo sa mga bubong at sumigaw, Berserk Demon, tumigil ka dyan. Tumingin siya sa kanila nang may pagkagulat at naisip, ang tatlong elders ng Jungan, anong ginagawa nila rito? Nagsimula siyang tumalon at tumakbo palayo sa kanila. May ilang humabol sa kanya sakay ng kabayo. Isang tao ang sumigaw, habulin niyo siya. Tumingin siya pababa at nag-isip ng naguguluhan, ang Hub Alliance. Pati ang mga yun ay narito. May ilang tao ang hamarang sa kanyang daanan. Tumigil siya at tumingin sa kanila, at naisip, buti na lang wala si Jin Sohan dito. Sinabi niya, tatlong elders ng Jungan, mga tanga kayo na naglalakas loob na habulin siya. Papalitan ko ang dalawa sa inyong mga espada. Tumingin sila sa kanya at binunot ang kanilang mga espada mula sa kaluban. Isa sa kanila ang nagsabi, hindi yan magiging madali. Tumingin si Sunbi sa gilid at nagsabi, Kapitan ng Iron Cavalry Squad, matagal na tayong hindi nagkita. Sumagot ang isang lalaking nakasakay sa kabayo, oo nga, matagal na. Paano ka napasok sa ganitong kaguluhan? Hindi ko akalaing magkikita ulit tayo matapos kong mabasa yung liham. Naisip ni Sunbi, liham? Ito ba ang gawain ni Jin Sohan? Ngumiti siya at sinabi, may sarili akong sitwasyon. Nagpakawala siya ng kapangyarihan at nagsabi, halika. Itinaas nila ang kanilang mga espada at tumakbo sila papunta kay Sunbi, habang si Sohan ay nakatayo sa bubungan kasama ang kanyang mga tauhan at pinapanood sila. Tinanong siya ni Go, dapat ba tayong sumali sa kanila? Sumagot si Sohan, hindi, maghihintay tayo. Sa isip niya, ito ang plano niya mula sa simula. Patuloy na nakikipaglaban si Sunbi habang pinapanood sila ni Sohan. Sinabi ni Lim, ang Berserk Demon ay nakikipaglaban dito, siguradong alam niya na narito tayo. Sagot ni Sohan, marahil gusto niyang ipakita sa atin. Habang naglalaban, nakikita ni Sohan na tunay ngang may kakayahan si Sunbi. Nasira ang mga bahay at nagkalat ang mga bangkay ng mga sundalo. Nakita si Sunbi na nakatayo pa rin, maraming espada ang nakabaon sa kanyang likod. At hirap na siyang huminga habang umaagos ang dugo mula sa kanyang katawan. Ang mga bangkay ay nababalot ng dugo. Ang kapitan ay nakaupo rin, sumusuporta sa kanyang patay na kabayo.
Tumingin si Sunbi sa kanya at nagsabi, "Kapitan ng Iron Cavalry Squad, mukhang hindi mo inaasahang mangyayari ito." Lumapit si Sunbi at tumayo sa harap niya. Sagot ng kapitan, "Hindi ko kailanman naisip ito. Paano ko malalaman na matatalo kami ng isang tao lang, kahit na marami kami?" Sumagot si Sunbi, "Ang Django ay isang lugar na hindi mo malalaman ang mangyayari sa hinaharap." Tumawa si Sunbi at sinabi, "Tama ka, yan ang Django." Ngumiti ang kapitan at nagsabi, "Pakiusap, patayin mo na ako." Sagot ni Sunbi habang nakangiti, "Ako ang magpapasya kung papatayin kita o hindi." Litong-lito ang kapitan at tinanong, "Ano?" Hindi sumagot si Sunbi at naglakad palayo. Sumigaw ang kapitan mula sa likod, "Sabi ko patayin mo ako." Sagot ni Sunbi, "Dapat kang bumalik sa Huwage Alliance. Kung makakaligtas ka, kayo ang lalaban sa White Heaven Demonic Cult." Sumigaw ulit ang kapitan, "Itigil mo na ito. Kung hindi mo ako papatayin, huminto ka na dyan. Ako ang papatay sa'yo." Tumayo siya gamit ang kanyang espada, ngunit sinabi ni Sunbi, "Ayoko, inaantok ako." Nagtanong ang kapitan, "Ano?" at inisip, inaantok siya. Sumigaw siya, "Baliw ka. Seryoso mo bang sinasabi yan? Sabi ko labanan mo ako." Nang magtapos ang gabi, bumagsak ang dugo sa dumadaloy na tubig. Naglalaban ng dugo si Sunbi sa tabi ng kanal at naramdaman niyang may presensya malapit sa kanya. Huminga siya ng malalim at nagsabi, "Hindi pa ako nakatagpo ng isang tao na kasing tindi mo." Pagkatapos ay bumagsak siya, nakatayo sa likod niya si Sohan at tinawag ang pangalan niya, "Berserk Demon, kung pagod ka na, matulog ka na sa gabi." Nakahiga sa lupa si Sunbi, binuksan niya ang kanyang mga mata, tumayo at tumingin sa apoy. Nagsusunog si Sohan ng kahoy at tumingin sa kanya. Tinanong siya ni Sohan, "Gising ka na ba?" Tumingin si Sunbi sa kanya at tinanong, "Bakit hindi mo ako pinatay?" Tumingin si Sohan sa kanya at sinabi, "Ako ang magpapasya kung papatayin kita o hindi." Naalala ni Sunbi ang parehong mga salita na sinabi niya sa kapitan. Huminga siya ng malalim at sinabi, "Peste, narinig mo pala ang usapan namin." Ngumiti si Sohan pagkatapos marinig ang kanyang tanong. Tumingin si Sunbi sa kanya at naisip, ibig sabihin nito marami na siyang pagkakataon na patayin ako. Pagkatapos ay tinanong niya si Sohan, "Bakit hindi mo tinulungan ang Orthodox faction?" Habang hawak ang kahoy, sinabi ni Sohan, "Dahil ang kanilang alyansa ay laban sa akin. Ang Hubi ay nasa masamang kalagayan, 3 sa mga elders ng Jangan ay nawala, namatay ang patriarka ng Zuga clan, at malapit nang magagawan ang mga subsidiaryong pamilya ng Zuga clan para sa magiging tagapagmana." Tinanong ni Sunbi si Sohan, "Ang Wudang sect at Mount H sect na lang ba ang natitira?" Tumingin si Sohan sa kanya at sumagot, "Hindi ako makikipaglaban sa Wudang sect." Nagtanong ulit si Sunbi, "Bakit hindi?" Sagot ni Sohan, "Nakilala ko na ang Sword Immortal." Muling nagtanong si Sunbi, "Paano ka nakaligtas kahit nakilala mo siya?" Sobrang makapangyarihan siya. Tumugon si Sohan, "Hindi naman ako isa sa 4 na dakilang demonyo." Muling nagtanong si Sunbi, "Mas mababa ka sa amin, hindi ba?" Galit na sumagot si Sohan, "Ano ang ginawa ko? Pinatay ko ang sex demon at ang dakilang demones." Tumingin si Sunbi sa kanya na litong-lito. Dagdag ni Sohan, "Pinatay ko lang ang mga nararapat mamatay. Ang Wudang sect ay ginagawa rin ang ginawa ko, matagal ng panahon." Hindi lahat ng Wudong sect ay kaisipang katulad ng Sword Immortal. Hindi niya tinuturing na magkaiba ang Unorthodox faction, Orthodox faction, o ang Demonic faction. Ang pinagkaiba niya ay ang mga nararapat patayin at hindi dapat. Kung isa ka sa mga pumapatay ng mga babae at bata, matagal na kitang pinatay. Ngunit ikinumpara mo ako sa mga kagaya ninyo. Tumingin si Sunbi sa kanya at naisip na wala talagang modo si Sohan. Sinabi niya, "Kung ganoon, natitira na lang ang Mount Hua." Tugon ni Sohan, "Malalaman ko lang pagkatapos ko silang makilala." Muling nagtanong si Sunbi, "Bakit mo ako pinatawad?" Galit na sumagot si Sohan, "Tumigil ka. Sagutin mo ng maayos ang mga tanong ko. Alamin mo ang kalagayan mo." Galit din na sumagot si Sunbi, "Akala mo ba takot ako sa kamatayan? Kung tiwala ka sa iyong kakayahan, subukan mo akong kalabanin ngayon. Sigurado ako na kaya kong putulin kahit isang braso mo." Sagot ni Sohan, "Subukan mo." Nagtanong si Sunbi, "Ano?" Ulit ni Sohan. "Sinabi kong subukan mo." Sinubukan ni Sunbi tipunin ang kanyang panloob na enerhiya, ngunit hindi niya magawa. Naisip niya, "Hindi ko matipon ang aking enerhiya." Tumayo si Sohan at sinabi, "Berserk Demon, mag-isip ka ng maayos.
Ipapakita ko sa'yo kung ano ang mangyayari kung talagang gusto kitang patayin. Tatanggalan kita ng damit at ihahagis sa harap ng isang Orthodox sect, hindi sa mga lugar tulad ng Mount H sect o Wudang sect, kundi sa isang third-rate unknown sect o sa Hao clan, o baka sa isang martial academy. Sila ay magiging tanyag sa pagpatay sa Berserk Demon. Ano sa tingin mo? Galit na naisip ni Sunbi, masamang nilalang. Lumapit si Sohan at nagsabi muli, kung ayaw mong mangyari yon, tapusin mo ang iyong buhay dito. Ikakalat ko ang chismis na nagpakamatay ang Berserk Demon dahil natakot kay Jin Sohan. Matapos mong mamatay, magiging totoo yon. Tumugon si Sunbi, hindi totoo yan. Ngumiti si Sohan at sinabing, kahit hindi totoo, magiging totoo yon dahil ganoon ang mundo. Bakit ka nagkakaganyan kahit alam mo ang katotohanan? Nagsimulang bumaluktot ang kamao ni Sunbi at inisip, paano niya nalaman na ito ang pinakakinamumuhian ko? Ayoko ng pagkatalo, hindi. Natalo na ako. Pagkatapos ay tinanong niya, ano ang tanong mo? Sagot ni Sohan, ang White Heaven Demonic Cult. Tugon ni Sunbi, ang White Heaven Demonic Cult ay binubuo ng mga tagasunod ni Thien, na minsang kilala bilang ganap na pinuno. Sila ay mga taong nagtitiwala sa leader ng kulto at sumusunod sa mga paraan ng absolute ruler upang lumakas. Ang leader ng kulto ay marahil si Sunbi na nagsabi na ang White Heaven Demonic Cult ay nasa ika-8 henerasyon na. At kung muli silang magpapakita sa Django, nangangahulugan itong natututo na sila mula sa kanilang mga pagkakamali sa nakaraan. Nagtanong si Sohan kung sila ba ay malalakas, at si Sunbi ay sumagot ng paano ko malalaman. Nagtanong ulit si Sohan, ano ang gagawin mo kung magkaroon ng digmaan laban sa White Heaven Demonic Cult? Sa simpleng sagot ni Sunbi, paano ko malalaman? Iminungkahi ni Sohan, pumwesto ka sa harapan. Galit na tugon ni Sunbi, anong klaseng kabaliwan yan? Tugon ni Sohan, kung maglalaban ang White Heaven Demonic Cult, ang puwersa ng South Yangtze River, o ang 10 pinakamalakas na martial masters ng Django, gusto kong ikaw ang manguna. Nagprotesta si Sunbi, bakit ko gagawin yan? Tumugon si Sohan, inihahanda ko ang lugar ng iyong kamatayan. Sagot ni Sunbi na may galit, ako na ang hahanap ng sarili kong libingan. Tumingin si Sohan sa kanya at tinanong, nasa posisyon ka ba para pumili? Itapon mo na ang iyong pagkakakilanlan bilang Berserk Demon dito, tutulungan kita. Nagulat si Sunbi, anong ibig mong sabihin? Sagot ni Sohan, ipapalaganap ko ang chismis na patay na ang Berserk Demon. Gagamit ako ng human face masks. Nagawa kong itago ang aking mukha kahit sa sarili kong mga tauhan. Kilala na ako ng mundo bilang leader ng Chenyang at ng unorthodox faction. Alam nila ang aking ugali, personalidad, at kung gaano ako kalupit. Ngunit kung ang isang tulad ng Berserk Demon ay nakatago sa aking hanay, walang sino man ang makakahula nito. Kaya, ano sa tingin mo? Hindi ba't masaya ang mandaya sa mundo kasama ko? Litong-lito si Sunbi habang pinagmamasdan si Sohan. Dagdag ni Sohan, ako'y laging may kalaban saan man ako magpunta dahil bahagi ako ng unorthodox faction. Kung mananatili kang kasama ko, makikilala mo ang iba't ibang martial masters sa Django. Magagawa mong labanan sila hanggang sa gusto mo. At kapag patuloy kang lumaban, hindi ka ba mamamatay balang araw, gaya ng nararapat sa Berserk Demon? Tumingin si Sunbi kay Sohan at sinabing, matagal mo nang sinusubukan na gawing subordinate mo ako. Tumingin si Sohan sa kanya at lumapit, sabay sigaw, kung ganoon, mamatay ka na lang dito. Muling nagulat si Sunbi. Sinabi ni Sohan, hindi magiging masaya kung papatayin kita ngayon. Mas magiging masaya para sa ating dalawa kung gagawin mo ang sinasabi ko. Iniisip ni Sunbi na si Sohan ay isang ganap na baliw. Nagpatuloy sila sa pagtitig sa isa't isa hanggang nagtanong si Sunbi, paano naman ang lunas? Ngumiti si Sohan at sinabing, ibibigay ko sa iyo sa tamang panahon. At hindi ko interesado kung ano ang tunay mong pangalan. Dahil sa akin, nagkaroon ka ng bagong buhay. Ako ang pipili ng pangalan mo. Tatawagin kitang Ailsang. Galit na sumagot si Sunbi, anong klaseng pangit na pangalan yan? Sagot ni Sohan, ibig sabihin, huwag mong sayangin ang buhay na ito. Sa gabi sa isang bahay panuluyan, isang lalaking may pulang buhok ang galit na nagtanong sa isa pang lalaki, iniisip mo bang biro lang ang pagtatrabaho sa isang bahay panuluyan? Tahimik lang ang lalaki, hindi sumagot, kaya't ang lalaking may pulang buhok ay sumigaw, bakit hindi ka sumasagot? Bingi ka ba? Ibinaba niya ang baso sa mesa, itinupi ang mga manggas, at sinabi, siguro ilang beses na akong binugbog ng pinuno ng asosasyon.
Sa kanyang braso ay nakasulat ang mga salitang langit sa taas at sa ibaba. Sinabi ng ibang lalaki, langit sa taas at sa ibaba. Sumagot ang lalaking may pulang buhok, sa wakas nagsasalita ka rin. Yan lang ba ang sasabihin mo? Gusto mo bang mamatay? Ano ang tungkol sa langit sa taas at sa ibaba? Tanong ng lalaki, ibig mo bang sabihin ay ikaw ang pinakamataas? Natawa ang lalaking may pulang buhok, anong klaseng handgal na sagot yan? Linisin mo lang ang mesa, kahit na bumaba ka sa ranggo, may hierarkiya pa rin. Muling nagtanong ang lalaki, na-demote ka ba? Nagalit ang lalaking may pulang buhok at nagtangkang suntukin siya, sabay sigaw, paano ka naglalakas loob magsalita ng ganyan sa akin? Ngunit hindi natakot ang lalaki, na natiling tahimik at patuloy na tumingin sa kanya. Sinabi ng lalaking may pulang buhok, pinipigilan ko ang sarili ko dahil baka mamatay ako kung lilikha ako ng gulo dito. Sa kanyang isip, iniisip niyang, hindi pa siya kumukurap kahit isang beses sa buong usapan namin. Sinabi ng lalaking may pulang buhok, mapalad ka pa rin. Ano ang pangalan mo? Sumagot ang lalaki, Ael Sang. Tila hindi nasiyahan, sinabi ng lalaking may pulang buhok, Ael Sang? Ano yan, pangalan ng iba? Mukha kang normal, pero nagpapanggap ka na malakas. Huminga ng malalim si Ael Sang at nagtanong, ano ang pangalan mo? Nagulat ang lalaking may pulang buhok at nagtanong, ano? Nang makita ni Ael Sang ang kanyang pagtitig, siya'y kinabahan at sinabing, ako si Gusa, isa sa mga tauhan na kinuha ng lider ng grupo, si Jin. Ipinagpatuloy ni Gusa, dati, Goa lang ang pangalan ko, pero matapos dumaan sa maraming malapit na kamatayan, ang ibig sabihin nito ay malapit ng mamatay. Naalala ni Gusa, kapag pinagsama ang pangalan mo at pangalan ko, nangangahulugan itong nakaligtas sa malapit na kamatayan. Nakuha ko na, itinuro niya si Ael Sang at sinabi, ibig sabihin, muntik ka ng patayin ni Leader Jin. Kung ganoon, malakas ka nga. Si Gusa, na pawis, ay nagtaka kung bakit ang hirap linisin ang mesa. Napatingin si Ael Sang sa kanya at inisip, napakadaldal niya. Dapat matagal na siyang patay sa dami ng sinasabi niya, pero mahusay niyang nalampasan ang mga yon. Naisip ni Ael Sang, Jin So-han, sinasadya mo bang ilagay ako dito kasama siya? Matapos, tinanong ni Ael Sang si Gusa, may alak ka ba? Kailangan kong uminom. Habang nililinis ang mesa, sumagot si Gusa, seryoso ka ba? Bakit? Dahil lang mabait ako sa'yo. Tumitig si Ael Sang sa kanya, kaya't biglang nagbago ang tono ni Gusa at sinabing, syempre may alak. Bakit naman wala? Mabilis na tumakbo si Gusa para kumuha ng alak, at makalipas ang ilang sandali, magkatapat na silang nakaupo. Nagpatuloy si Gusa sa kwento, kaya pinatigil ko ang demonyo ng kamunduhan. Sabi ko, hoy, kalaban ka ng matandang babae sa tabi. Nagpatuloy si Gusa sa kanyang kwento habang si Ael Sang ay tahimik na nakikinig, iniisip kung bakit napakaingay at walang tigil sa pagkwento ang kasama niya.